Or i-share ko sa inyo ng tips na diskarte. Ito, literal to na maghihigpit ka ng sinturon para pun ka ng maraming pera. Hello guys! Good morning or magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman ulit tayo. Mayroon na naman tayo ngayong pag-uusapan. Topic natin ngayon sa araw na ito kung paano makaipon dito sa Canada. So yun yung ating magiging topic. Anong diskarte para makaipon dito sa Canada? Napaka basic yung diskarte. So ito yung bibigay ko sa inyo na tips or i-share ko sa inyo na tips na paano nga ba makaipon dito sa Canada. So simulan na natin. Hindi natin patagalin to. Una kailangan marunong kang teka nga nila ganito, humawak ng pera. Yun yung number 1 talaga Ito diba kasabihan sa atin maghigpit ng sinturon. Yun yung ituturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo na tips na diskarte. Ito literal to na maghihigpit ka ng sinturon. Yun para makaipon ka ng maraming pera o makaipon ka ng pera, hindi man marami, basta makaipon Simulan muna sa yung mga pang-araw-araw na pangangailangan natin. So number 1 na dyan yung pagkain. Yun. Wag kang iwasan mong magkakain sa mga restaurant. Yung mga ganyan, yung tipong pagsweldo nasa restaurant. Wala yun. Yung mga yun. Yung hindi ka nagluluto, yun, yung asa ka lang sa, let's say, sa mga food chains, yung ganon, wala yun. Yung mga yun, dapat iwasan mo yun. So wala yun, mga McDo na yan, mga Tim Hortons na yan, o kung ano man, yung mga mabilisan lang, yun. Kasi gastos pa rin yun mahal pa din yun. So pinakadiskarte sa pagkain noodles ka lang. Yun, noodles lang. Tsaka pagdating sa noodles, wag kang bibili ng mga imported or yung mga manggagaling pa ng Pilipinas, yung kinalakihan natin, yung mga basta alam niyo na kung ano yung mga yun May mga options dito na mas mura sila. Talagang napakamura na noodles. So ganun ka lang, noodles ka lang. Tapos yun, iwasan mo na rin magkanin or bigas. Yun, kanin din yun. Kasi mahal ang bigas dito. Yung bigas kasi hindi yan local, imported lahat yan. Nanggagaling yan ng Asia, sa US. So mahal. Pag sinabi mong imported, mahal, diba? So ang kapalit niyan patatas. Yun, patatas mura dito. So patatas ka na lang imbis na kanin. So ipares mo dun sa noodles yung patatas. So yun yung mga diskarte dyan. Kung di mo maiwasan na magkape, huwag ka na magtimis. Huwag ka na yung mga Starbucks na yan. Sa Pilipinas di naman tayo nagaganon. 3-in-1 panalo na yun. Yung 3-in-1. Yung 3-in-1 hatiin mo pa yun. Dalawang kapihan yun. Yung isang sachet na gano'n. Diba laking tipid. Yun. Pangalawa yung ayun yun na pagkain basta magtipid ka sa pagkain. Pangalawa yung sa pananamit. Ayun, kailangan nating bumili ng damit talaga kailangan natin may damit, lalo na dito yung weather dito paiba-iba. Pag winter yan, kailangan makapal ka ng jacket. So wag kang mamimili sa mga wag yung branded. Kailangan doon ka sa ukay-ukay. Ukay-ukay, seryoso ako. May ukay-ukay dito. Magtanong-tanong kung bago kayo dito, magtanong-tanong lang kayo sa mga Pinoy na mga nauna dito. Ituturo kayo kung saan yung may ukay-ukay. Doon kayo makakabili ng mura.
Ako, ganun din dati nung bago ako dito eh. Para makatipid. Kasi kung branded yung bibilin mo, ay ang mamahal. So, paano ka makakatipid nun, di ba? So, iwasan mo yun. So, yun yung isa sa mga diskarte doon. Tsaka, hanggat pwede pa isuot yung damit, eh, isuot. Ganun lang. Tapos, siguro, kung gusto mo naman medyo may pang-forma ka konti, pag linggo, magsisimba o ano, ay magkabang ka ng mga sale. Yun, may mga sale dyan. Tsaka pag summer, yun, mga garage sale, yun. Doon, makakabili ng mga gamit-gamit doon na mura. So, yun yung pangalawang diskarte. Pagdating sa damit, sapatos, yung mga ganyan, ay kung ikaw yung tipong nag-aabang ng bagong labas na Jordan, eh wala, hindi makakaipon yan dito. So, kailangan ang diskarte, wag branded. X yung mga branded na yan, mga magaganda malaking pangalan, wala yan. Or baka dun sa okay makachamba ka dun ng may brand, yun, hindi naman eh. Mapasapatos yan, or damit, or jacket, mga pantalon, yung mga ganun, dun, meron dun sa okay, kumplito doon. Ano ba, pangatlo, siyempre tirahan, yun, tirahan. Hindi naman po pwedeng pakalat-kalat ka sa kalsada para lang makatipid, hindi naman pwedeng ganun. So, eto guys, napaka-importante nito, tirahan. Magtiyaga kang huwag kang mamili doon sa, let's say kung nagre-renta ka, huwag kang mamili doon sa mga condominium or mga apartment na magaganda, mahal yung mga yun. May mga options, yung mga basement, ganyan. Ngayon kung solo ka naman dito sa Canada, hindi mo pa kasama yung pamilya mo, maganda yung may makahanap ka ng ka-share dun sa titiran mo. Let's say basement yan, o dalawa kayo or tatlo kayo. Kagaya nung ginagawa namin kami ng grupo namin, yung Kalakal Boys dun sa Burnaby, diba? 5 kami dun sa isang basement. So yun yung diskarte para makatipid. Yun talaga. Kasi kung hindi, mahal na mga apartment na yan, babayad ka pa ng insurance, mga condo na yan. Ito yung tipo na hindi ka pa, wala dito yung pamilya mo, ganun ha. Pero kung kasama mo yung, nandito ka na or kasama mo yung pamilya, yun, basement naman may narirentahan ng mga ganun. Kasi pag doon ka sa mga high-rise building na yan, libo yung rentahan doon eh. So kung saan ka makakatipid at may matitirahan lang. So yun yung ating pangatlo, yung pang-apat, ito na isa din to sa mga importante talaga. So ito yung mga basic or necessity dito sa Canada. O kahit naman saan siguro. So sasakyan. Yan, ito sasakyan. Wag kang magpapainganyo sa mga tropa, kaibigan o ano man yan, or nakikita mo sa iba na gaganda ng mga sasakyan. Wag kang magpapainganyo sa mga yon. Wag mong ilalagay sarili mo na may babayaran kang monthly sa sasakyan. Mga brand new na sasakyan or mga mamahaling sasakyan. Wala, hindi ka makakaipon pagka ganun. Maniwala kayo, walang ipon pag bumili ka or kumuha ka ng bagong sasakyan. Pag bago yung sasakyan, mahal yung insurance niyan kasi bago eh. So mahal lahat yan, diba? Maintenance niyan. So kung gagawin mo, bibili ka lang ng yung mga bulok-bulok na sasakyan, cash. Yun, bili ng cash. Yun, mura lang insurance noon. Tsaka wala kang babayarang monthly dun sa sasakyan, diba? Pag nasira, wala, dispose, palit na lang uli ng iba. Pahanap na lang uli ng ibang sasakyan na mabibili. So yun yung mga diskarte. Huwag kang bibili ng bago. Luma lang. In 10 years or 5 years time, in 5 years time siguro, pagka ganun ang mga diskarte mo, or di kaya wag ka na pala, ito pa, may isa pa, sorry, sasakyan, pwedeng hindi ka na bumili ng sasakyan pala.
wala ka na ngayon. Ultimo insurance, kasi may insurance pa rin yan yung basic na insurance. Huwag ka na rin bumili ng sasakyan kung yung trabaho mo naman mayroong mga public transport. Huwag ka magsasakyan, hindi na kailangan, di ba? May bus or may train, or di kaya may tropa yung katrabaho na may sasakyan, ano ka na lang, carpool ka na lang, bigay ka na lang ng panggas or di kaya pangkape. Ganun. So yun yung isa pang option pagdating sa transport or sa sasakyan. So ganun lang yan. Malaki talaga masisave mo dun, panigurado. Kung ganun yung diskarte mo dito sa Canada, in 5 years time, sigurado malnourished ka na. Malnourished na. Hindi, may ipon na. May ipon na yon. Pag mga 5 years time siguro, yan, marami ng ipon yon. Yun nga lang, nasunod ba yung yung pangarap mo? Naging maalwan ba yung buhay mo? Na yan yung pinapangarap ng bawat Pilipino or karamihan, hindi man lahat, yung karamihang Pilipino na nagpunta dito sa Canada, isa na ako doon, na guminhawa, di ba? Kasi yun nga yung hindi natin dinanas sa Pilipinas. Kaya nga tayo nagpursige na pumunta dito para naman maranasan natin yung medyo maalwan na buhay. Kung ganun yung diskarte, yung mga tinuro ko sa inyo, hindi ko alam kung anong tawag doon. Yun talaga, higpit sinturon yun, literal. Hihigpitan mo yung sinturon mo dahil in 1 month lang malamang yung 34 mo na sinturon na pantalon wala na, maluwag na yun, diba? So yung pagtitipid or pag-iipon ng pera, talagang diskarte yan. Mayroon namang iba talaga ginagawa yun. Ang naman nila doon is magtiis ka ngayon, then after few years ginhawa ang kasunod nun, diba? Yun naman din yun Ako naniniwala din ako sa ganun. Kaso nga lang, eto may kasabihan tayo na yung bukas kasi hindi rin natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin So nag-ipon ka nga ng maraming pera, ang daming pera sa bangko, ang tanong kung sino nag-i-enjoy ng perang iniipon mo. Yun din yun. So tama ba na ganun ang diskarte? Alam ko naman din talaga na kanya-kanya tayo ng diskarte sa buhay. At sabi ko nga, dun sa mga tao na ganun yung paniniwala or ganun yung diskarte nila sa buhay, nire-respeto ko kayo. Saludo ako sa inyo kasi hindi madali yun yung ganung klaseng diskarte, hindi madali yun. Tapos ang pa dun is yun yung mga nagpapadala sa Pilipinas, naghihigpit sila ng sinturon dito sa abroad para makapagpadala sila ng pera or matulungan nila yung pamilya nila sa Pilipinas. Yung iba nga, di ba, kapatid, pamangkin, magulang, yun yung sinusuportahan sa Pilipinas. Pinapaaral yung pamangkin, mga ganong tipo, di ba? At maraming yan dito sa Canada. Hindi ko pa nga nabanggit doon na pagdating pa sa trabaho, dagdag na natin to, yung mga double jobs, triple jobs, yun, para makaipon talaga. Yun yung mga tipong hindi na umuwi, gigising sila ng maaga, mag-i-start sila sa work nila, let's say alas 6 ng umaga, matatapos yan ng alas 12 or kung 8 hours man yan, let's say alas 2, hindi na uuwi ng bahay yung mga yan, diretso na yan sa susunod nilang trabaho. Wala nang uwian, palit na lang ng damit yan. Kung may uniforme yung dun sa susunod na trabaho nila, pagpapalit na lang yan ng damit. Wala nang uwian. So ganun, lahat ng diskarte, pati yung mga sidelines na yan, yung mga under the table, ang dami yan dito para makaipon. So yun yung isa sa mga diskarte din, para makaipon ka nga. Or di kaya kung maraming overtime yung pinagtatrabahuan mo, overtime, walang tanggihan, walang kahit na yung boss na yung tumatanggi sa'yo na pahinga ka naman, Roland, walang pahinga, hindi, tuloy lang, kasi kailangan ko makaipon. Yung mga
mga ganun. Kaya yun guys, yun yung tips ko kung gusto nyo makaipon. Pero kung after few months malnourished na kayo dahil sinunod nyo yung tips ko, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo, diba? Pero dito sa Canada, libre dito yung hospital. Pa-hospital ka dito, pa-doktor ka, libre. Pero isipin din natin na kapag na-hospital tayo, wala tayong kita, di ba? Tsaka sabi nila wala raw dadalaw sa'yo dito lalo na kung mag-isa ka lang dito, wala ka namang kamag-anak, mahirap nga nun. Hospital dito din, minsan magpa-emergency ka, abutin ka ng 8 oras or higit pa bago ka asikasuhin. Libre nga, ganun naman katagal. Liban na lang kung naghihingalo ka na. So, kailangan din natin pangalagaan yung sarili natin. Imaginin mo naman kung araw-araw noodles na lang yung kinakain mo. Hindi ka kumakain ng mga masustansyang pagkain. Malnourished nga talaga, bagsak mo nun. Baka hindi pa abutin ng 5 years. So, babagsak din yung katawan natin. Kaya, sa mga kababayan natin dyan, na mga nagtitipid, naiintindihan ko kayo. Ako din naman, kami din naman nagtitipid Pero ilagay din natin sa tama. Huwag natin pabayaan yung ating kalusugan. Kailangan natin pangalagaan kasi yun yung puhunan natin dito diba? Yung tips na binigay ko sa inyo, hindi yun para yumaman Para lang makaipon yun, hindi pa yun para yumaman. Kasi kung empleyado ka lang dito sa Canada, gaya ko, hindi talaga yayaman. Hindi ka yayaman dito. Kasi kung yayaman ka dito bilang empleyado, di sana mayaman na kami. Hindi Hindi naman kami mayaman. Wala nga ipon kasi hindi ko ginagawa yung diskarte na yun Tagal ko nang naisip yun, pero parang pag sinusubukan ko, mukhang hindi kaya Baka matawa kayo o mainis kayo, putya, nagbibigay ka ng tips, hindi mo naman pala kayang gawin. Yun tips lang, kung doon lang yun sa mga talagang kayang gawin yun. Actually, magagawa naman talaga yun Pero yun na nga, yung consequence doon baka maging malnourished tayo. Madami nga tayong pera. Pagdating ng araw, baka naman kulang pa sa pagpapagamot natin yun or para bumalik yung kalusugan natin, di ba? So, kailangan talaga yan na balanse ba? Ano pa ba? Yun talaga, wag bibili ng wag matatali sa pagkuha ng bahay. Yun, makaipon. Yan, wag kang bibiling bahay. Kasi kalahin mo, ilan yan? 25 years yan. Ito, 25 years to pay to. Kaya pag natali ka dyan, wala, paano ka makakaipon? Pag kumuha ka ng bahay, lalaki yung utilities mo, bayaran ng utilities, insurance ng bahay, maintenance niyan. So maraming magiging bayaran kumpara dun sa nangungupahan ka lang. Pero yung pagiging convenient, yun naman, binabayaran dun Tuloy natin dun sa loob ng bahay yung ating kwentuhan. So, yun guys, kung sakali namang kukuha ng bahay or bibili ng bahay dahil nandito na yung pamilya, may mga budget naman na iaayon yung budget doon sa pagkuha ng bahay. At kung sakali na, yun nga, madiskarte pa rin kayo, marami din ganyan dito. Bumibili sila ng bahay or kumukuha sila ng bahay, pinakapahan nila yung, let's say, yung basement or parte ng bahay para kumikita pa rin, di ba? So yung mortgage ng bahay kung kayang bayaran ng renta or konti na lang idadagdag mo, doon ka makakasave. Yun. So yung bahay hindi na nagiging liability, nagiging na siya, investment. So yun yung mga diskarte. Yung diskarte na sinabi ko kanina, paano makatipid, yun talaga yun Kasi pag namuhay ka lang dito ng, kumbaga, normal lang, kumbaga, tama lang, yun yung ginagawa mo yung mga gusto mong gawin, malabo ka talaga makaipon ng pera na sa mabilisang panahon o sa maiksing panahon. Kasi,
Napakamahal eh. Mahal lang bilihin dito. Sabi nga ng mga inchik kung kikita ka ng 5 piso, di ba? Gastusin mo, wag 6. Kasi abonado ka pa. Or kahit na wag kang gumastos ng 5 kasi wala din. 0-0 ka lang. Gustusin mo 50 cents lang. So may save ka na 450. So ganun talaga yun. So kanya-kanyang diskarte sa buhay. Kahit saan naman saang bansa ka man, abroad ka man o nasa Pilipinas lang. Diskarte din lang talaga yan. At dun sa mga gustong itry or nagawa na yung mga ganong diskarte, comment below lang mga bro. At guys, ito pa dadagdag ko lang. Kung may mga hobby ka, yung mga hobby na yan kalimutan nyo na. Halimbawa na dyan yung basketball, yung mga ganon. Gastos yun. Kasi bibili ka ng gear, sapatos, kung ano-ano, di ba? Gastos yung mga yan. Pupunta ka sa gym, magbabayad ka doon. Tapos yun, magkaayaan pa yung mga magtutropa pagkatas ng basketball. Diba? So, gastos yan. Yung mga bike na yan, nauuso ngayon yan Pagbabike, pagmotor, puro mahal na hobby yung mga yun. Paano ka makaipon pag may ganun ka? So, pagka papunta ka na dito sa Canada or nandito ka na sa Canada, wala, kalimutan mo na yung mga yun. Or kung ginagawa mo ngayon yan, pagtataka ka kung wala ka na iipon, kalimutan mo na yan. Lalo na yung mga hobby sa mga sasakyan, sobrang mahal ng mga yan talaga. So yun yung mga dapat iwasan para makaipon ng maraming pera, di ba? Aanhin mo yung pa-noodles ka na lang, yung naipon mo naman napupunta lang sa mga ganung bisyo or hilig, di ba? O isa pa doon yung mga pambababae, panlalalaki, yun, mga ganong bisyo, hindi maganda yun. Wala kang maiipon doon. Pareho kayo walang maiipon doon. Sugal, yan, sugal, walang nananalo dyan. Yung casino lang nananalo dyan. Sigarilyo, naku po, napakamahal na sigarilyo dito. Paano ka makakaipon? Yung isang kaha yata, magkano yan? 15 o ganon? $15. Isang araw mo lang hihit-hitin yan. Sihingan ka lang ng tropa mo. Gastos lahat yung mga yun. So yun yung mga aalisin mo. Yun yung mga tatanggalin nyo kung may mga ganong kayong bisyo. Or hilig sa buhay, yung hobby nga. So yun yung isa sa mga dapat alisin. Para yung pagsasakripisyo, yung pagno-noodles natin, hindi masasayang, di ba? Yung paghihigpit natin ng sinturon hindi masasayang. So yun, yung isa sa mga tips, mga bro, tandaan nyo yan. Yun, mahaba-haba na itong ating kwentuhan. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan na mag-comments, like, and share. Share the video. Kung okay lang sa inyo, kung sa tingin nyo naman magandang i-share. Pero kung hindi, okay din lang. At doon naman sa mga hindi pa subscriber, please pahit naman ng subscribe button kung okay din sa inyo yung mga ganitong content or yung channel na to, kung okay sa inyo, approve sa inyo. Pero kung hindi naman, wala rin problema, okay lang tayo dyan. Doon nga pala sa mga subscriber na, maraming salamat sa inyo. Doon sa mga viewers natin dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Gusto ko rin lang pala i-share sa inyo na naka 1,000 na yung ating channel. 1,000 subscriber, I mean. Hindi pa rin monetize pero masaya kasi naka 1,000 na. Hindi ko akalain na aabot sa ganun to So maraming salamat sa inyo. See you on the next one. Bye bye. Ingat!